Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay News PH at ito ay pinamagatang kakapasok lang. Grabe, sumagot na. VP Sara handang humarap sa judge ng Pilipinas, PBBM, ICC, tinuldo ka na. So huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! VP Sara Duterte, Ayan. hindi po papayag na sa Filipino judge lang po haharap at hindi po sa ICC. Bakit po? Sinampahan, kasama rin po pala siya sa reklamo dito po sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Grabe. Mantakin mo, mayor ka sa Davao, no? Tapos napasama ka pa sa war on drugs na kinasuhan. Siyempre si FPRRD naman nagpato. Labas naman si BP Sara dun no? Grabe, no? Hey! Nagbigay po ng pahayag si VP Sara. Babasahin po natin niya mamaya. Alam po ninyo, grabe na po. Lahat po ng Duterte. Si Bastay na lang po ang medyo ligtas ng konti, no? Isusunod na Si nila yan. Pangulong Duterte, may ICC. In court na. Si nakasalang po dito yung mga Ukrainian pero tsaka natin yan kasi hindi pa po natin napapanood yung hearing. Tapos yung SMNI, grabe, no? Suspendido pa rin. Ano pa ba? Todo nyo na. Todo nyo na. hindi ko maintindihan, no? Ito po bang gobyerno na to, nagawan po ba kayo ng kasamaan ng ating pangulo, no? Kung talagang magtutuusan tayo, puta, baka utang na loob nyo pa yung pagkakaupo nyo dito sa Pangulong ito. Grabe, no? Tinodo, no? Tinodo nila lahat. Napansin ko lahat ng mga nilalapagan ng mga Duterte is nawawala. 'Di ba? Oh. Baka kayo mag-isip kayo dyan, ha? Ako ay nagre-reaction lang. Oh, sinabi ko naman sa inyo. Hindi. 'Di ba? Pero napapansin ko is masyado talaga silang naka-target sa mga Duterte. Yun naman, kahit naman yung mga kababayan natin, yun ang napapansin Talagang focus na focus sila kung paano mawawala yung mga Duterte talaga, no? Ang tindi talaga ng may pakanahan nito kung sino man. Grabe. Talagang pinag-initan. Ngayon lang talaga ako nakapansin, nakakita ng ganito, na ang Vice President ang napag-iinitan. Kasi dati kapag yung mga ganyan, yung mga binabatikos, 'di ba? Yung gusto bababain, gusto paalisin, kakasunod ito. Yung presidente 'Di ba? Yung presidente kung sino yung nakaupo ngayon. Pero hindi siya. Kumbaga Vice President ngayon talaga ang binibirya talaga. Sabi ko, putya, parang bahagi ba kayo ng mga nasaktan ni Pangulong Duterte? Alam ko, kayo yung nakinabang sa Duterte presidency. Bakit ganun na lang, no? Bakit ganun? Ang atake nyo, walang humpay. Ito po ang pahayag ni VP Sara Duterte. Sa mga taon na nagsilbi ako bilang Vice Mayor at Mayor ng Davao City, ni minsan, hindi na pag-usapan o naiugnay ang aking pangalan sa umano'y Davao Death Squad. Subalit matapos ako manalo bilang Vice President, bigla na lang nagkaroon ng mga testigo laban sa akin. At ngayon ay kasama na ako sa mga akusado sa International Criminal Court. Grabe, no? Alam ko talaga hindi siya kasama sa kinasuhan. Ang alam ko pong kinasuhan si Pangulong Duterte lang at si Senator Bato. Tuloy po natin ang pagbabasa. Hindi ko kailangan ng death squad para sa mga bagay na ng death squad kaya niyang gawin yung iniisip niyo na pwedeng gawin. Nananapak yan ng sheriff. Paalala lang natin, hindi nila kinakailangan ng death squad. Mayor siya at nagawa niyang mapatahimik ng Davao. Hindi niya kinakailangan ng death squad. Ganun pa man, harapin ko ang anumang akusasyon laban sa akin. But I will only face any charge against me before Filipino judge and only before Filipino court. Alam niyo po, dito na tayo magkakagulo-gulo. Pag tinuloy-tuloy po ninyo yung mga kalokohan yung pagpapapasok dyan sa ICC. Reporters. Kahit sabihin na ngayon na okay lang. Ganun na yung tema no? Mukhang wag lang silang wala lang silang jurisdiction. Hindi po pwede yun. Hindi po magandang hindi po magandang pangitain yan. Anyways, tuloy po natin. Hindi po ako lalahok o magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan sa bansa. Yun yung importante, yun yung nakalimutan ng pamunuang ito. Yun yung nakalimutan ng gobyerno ito, nakakahiya.
no? Nakakahiya sa ating korte. No? Masasadlak sa kahiyan sa buong bansa. Totoo yan, talagang nakakasadlak yan, no? Kahihiyan talaga sa bansa natin. Once ang ICC kasi papapasukin mo dito, no? Oh, ibig sabihin, hindi naman ganon kabigat yung kaso na gustong iparesolba sa kanila o ipaimbestigahan sa kanila. Kumpara naman sa talagang iniimbestigahan ng ICC, yung mga war crimes o yung mga matitindi pang kaso sa iba't ibang bansa. No? Kumbaga, eto lang yung problema eh. Pwede mo nga litisin dito yan sa sarili nating bansa. Sa sarili nating hustisya dito. 'Di ba? Parang ang nangyari kasi, pinapasok nyo yan, no? Okay, papasukin nyo kung gusto nyo ba? Pero sa akin kahihiyan. Kasi meron tayong hustisya dito na parang inaamin nyo sa sarili nyo na hindi nyo kayang resolbahin o litisin yung tao na gusto nyo litisin dito na kailangan pa ng tulong ng taga-ibang bansa. So, ang ibig sabihin, parang mahina ba ang hustisya natin dito sa Pilipinas? At kailangan pa natin ng mga taga-ibang bansa para maimbestigahan, lumitis sa ganto-ganto o makialam sila. Ganun yan. Yun ang nagiging punto dito. Diba? Anong iisipin sa atin ng ibang bansa? Hindi pala nila kayang magpaano na dyan sa lugar nila eh. Pagka-simple, pagka-ano-ano lang ng kaso niyan, yung war on drugs lang tungkol doon sa presidente, yun lang, hindi pa nila malitis-litis dyan. O, diba? Ganun yan eh. Ang iniiwasan kasi dito, hindi dahil sa natatakot ba kayong pumasok ng ICC dito kasi mga Duterte, natatakot ba yan? Kasi baka makulong, hindi naman. Dahil ang linaw-linaw naman na sinasabi nila, kung ano ang lalabas sa investigasyon, haharapin nila. Handa silang humarap, hindi sila nagtatago, hindi mo sila nakikitang umaalis. 'Di ba? Nandiyan lang sila FPRRD sa Davao, si VP Sara nandiyan lang sa Office Vice President, si Bato nandiyan lang sa Senado. Hindi naman sila natatakot. Sinasabi lang nila na ganito na tama yung may punto si VP Sara, kahihiyan to sa bansa natin dahil hindi ba kayang resolbahin ng hustisya natin dito sa Pilipinas, yung sa sarili nating bansa, yung nangyayaring ganyan. At kailangan maiparating pa sa ibang bansa. Diba? Kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte, at buong justice system ng Tama. Pilipinas. Huwag nating ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Ang kahilingan lang na mapailalim sa dayuhan ay sampal na sa bayaning Pilipino na nagbuwis ng kalambuhay at lumaban para sa ating kalayaan. Unahin muna natin ang Pilipinas, syukran. Alam niyo, totoo yan, yung mga bayanin natin pinagtanggol. Ito po, dayuhan, pinapapasok natin ng kusa para usigin yung mga Pilipino. Hindi nyo ba nare-realize yun? Nag-resist tayo dito sa mga dumayong dayuhan dati. Ito, open arms, Talagang wini-welcome, Okay lang kayo dyan. Pinag-aaralan pa namin, ganun yung mga pahayag, Makakasama po ng loob. Maganda po yung pinupunto rito, Soberania na po ng Pilipinas nakasalalay dito. Tandaan po natin. Alam niyo po, hindi niyo po hawak lahat ng mga tao rito sa Pilipinas. Hindi po, mas makapangyarihan po sa inyo yung saligang batas. Yan pa po, hindi niyo pa po nababago yan saligang batas. Kaya yan po ang, mas makapangyarihan po yan sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Speaker of the House, Senate President. Yan po ang pinakamakapangyarihan yung saligang batas at yung mamamayang Pilipino. Oo. Sunod-sunod po, Sunod-sunod. Talagang ayaw nyo tinetest nyo. Talagang alam nyo yung mas masalbahe sa Duterte. Parang sa totoo lang po, parang ganito yung gusto nilang palabas na tignan nga natin kung gaano katatapang tong mga Duterte na to. Si Amy Marcos lang po yung nakakapag-isip ng matino sa inyo. Ngayon, nagdidiwang na naman yan. Panidiwang naman ang kaya ng mga vlogger nyo. Hindi naman nag-iisip beyond, Yung mga tagapagtanggol nyo, hindi po nag-iisip yan beyond kung ano sasapitin ng Pilipinas. Basta ang alam lang nila, tapang tayo. Mas matapang tayo dyan sa mga Duterte niyan. Hindi nyo nare-realize yung implikasyon ng lahat ng ito. Vice President yan ng Pilipinas. Vice President yan ng Pilipinas. Bago mo sampahan ng kaso yan, i-impeach mo muna yan. Sa inyo, direkta, ibang bansa, kukunin, issue ng warrant of arrest. Pero subukan nyo, sabihin ni VP Sara
Wala po akong planong tumakbong presidente sa election sa 2028. Tignan nyo, hihinto lahat ng mga kaso sa Duterte. Sasabihin din ni FRD, hindi ako tatakbo ng senador sa 2025. Tignan nyo, hihinto lahat ng pag-iinit sa Duterte. Ganyan lang yan, no? Tapos sabihin pa nila, hindi na kami tatakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno dito sa Pilipinas. Kapag ganyan sinabi ng mga Duterte, kita nyo, hindi na sila pag-iinitan. Lahat yan kasi sa survey, pa-survey kasi kayo eh. Hindi naman si VP Sara nagpa-survey noon. Kumbaga yung mga nagse-survey lang, no? Na kung sino yung malakas na presidential. Eh nakikita si VP Sara, ayun, na-trigger na. Di ba? So gawa-gawa tayo ng paraan habang maaga pa. Baka mamaya pag sa 2028 tayo gumawa ng paraan, mahuli na. Kaigip ng masino pang maagap. Tama ba yung kasabihan na yun? Kung tama yung sinasabi niya ni Trillanes, magwawaran to pares na yan. Ako po. Kaya pala magrarally kayo sa linggo, no? Para ipakita nyo. Paano? Sa bagay, kahakot-hakot pa. Hindi uunti yan. Kahakot-hakot yan eh. Abalahin ninyo. Para magpakita na maraming pa sumusuporta. Ganon. Okay, ito po. Ayan. Ito po, may pinost po dito si Mark Lopez. Sabi niya, last week, sabi ni Erwin Tulfo, wala daw kinalaman si Speaker Martin sa People's Initiative. Today, inamin ni Speaker na parte ng People's Initiative ang sinusulong. Yan, no? In response to the discourse surrounding the People's Initiative, ito po, official na pahayag, ni... Sino ba nag-official na pahayag nito? Si Martin o ang House of Representative. I wish to restate. I wish to restate eh. Si Martin po to. Official na pahayag ni Martin Romualdez sa People's Initiative. In response to the discourse surrounding the People's Initiative, I wish to restate that the House of Representatives commitment to this essential democratic process. So commitment nila, no? Sila po sa madaling salita, the People's Initiative stands as a direct expression of people's will, providing means for citizens to propose a constitutional amendment. The House does not endorse or sanction direct participation by its member in signature gathering, ensuring the process, integrity, independence remains intact. I vehemently deny yung accusation sa kanya of bribery or unethical practices in persuading citizens to sign the petition for the People's Initiative. Such actions, if true, would violate the initiative spirit of honest and voluntary participation and erode our democratic foundations, no? Dinidenounce niya, no? Yung ano tawag doon? Siya po ay vehemently denounce. Ang hirap tagalogin. Yung allegations ng may bribery, no? Echoing my previous statement, the envy of foreign capital. Dito ako naguguluhan, no? Ayan, no? The House of Representatives commitment to this essential democratic process. Kinikilala nila. Kinikilala ng House of Representatives yung People's Initiative. Akala ko ba susuportahan mo yung Senate, ang lead dito sa Chacha ngayon ay yung Senate. Akala ko susuportahan nyo ni Pangulong Marcos. Di ba nag-usap-usap kayong tatlo? Ang buong akala, pinagmamalaki ni Subiri. Si Subiri nagre-report. Subiri talaga ba? Na sinabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya sa People's Initiative? O baka imagination mo lang yun? Bakit ngayon, itong si Martin ay nagsasabi na, ina-uphold nila yung People's Initiative? Parang iba yung nagiging kwento doon sa napag-usapan eh, no? Dalawa yung gustong mangyari ni either or. Yun yung sinasabi ko sa iyo, Subiri, masyado kang maagang nag-celebrate, no? Sinelebrate kagad ni Subiri na siya yung sinelebrate kagad ni Subiri yung Pangulo, di ba? Paulit-ulit tayo dyan, no? Inutusan siya ng Pangulo na siya yung magli-lead, yung Senate yung magli-lead. Dahil yung People's Initiative, ang nakalagay doon sa pinapipirmahan, yung voting jointly. Ngayon, iba na po ang tono ni Speaker Martin, no? Sinusuportahan niya na. Ibig sabihin, support muna siya kay Subiri habang nagpapapirma pa. Panlito ba? Ginawa lang pong taga-announce si Subiri na hindi na Parang inside job yun nangyari.
Sige lang, salita ka lang dyan. Feeling mo, ganito, ganyan, ganyan na yan. Pero may mga pirmahan na nangyayari. Once na mabuo na namin yan, tapos ka. Parang gano'n. Nako, ha? Hoy! Nako, ano ba yan? Dahil sa kapangyarihan. Tuloy yung People's Initiative. Di ba yan yung sinasabi mo, Subiri, na ikaw pa nagsabi na ayaw ng Pangulo dahil dati siyang senador. Ito yung wordings ni Subiri, hindi lang ganito. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay ha, nag-iiba na naman ang ihip ng hangin. Ano ang masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.